Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na ito ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa naging bagong kaganapan dito sa West Philippine Sea. Dito sa Ayungin Shoal. At itong pag-resupply mission natin sa BRP Sherman. So marami naman sa atin na nakabalita na literal na talagang binanda ng Chinese militia ang ating supply vessel, ang ating barko na papunta dyan sa Ayungin Shoal, dyan sa BRP Sierra Madre para mag-refill ng supply ng ating mga sundalo dyan. Pero yung isa lang ang nakalusot. So ibig sabihin daw nun 2 linggong supply lamang po yun at yung kalahati o yung isang barko ay hindi na po nakalagpas dahil nga po sa hinarang na ng Chinese Coast Guard at maging ng Chinese militia. Pero ang kakaiba po sa nangyari ngayon ay literal na po talagang binangga ng Chinese militia itong ating barko na nag-udyok ng pagkundina sa ginawang aksyon ng China sa ating mga barko. So, may mga taong nagtatanong ngayon, ang China ba at ang Pilipinas ay malapit nang pumasok sa isang digmaan diyan sa West Philippine Sea? Kagaya po ng ng Israel at Palestine, ng Palestino. Well, kung mapapansin po ninyo, sa Europa ay may digmaan ding nagaganap po ngayon sa pagitan po ng Russia at Israel. At ngayon naman po ay sa Middle East. At ito naman po ay ang Israel at ang mga Hamas o mga Palestino. Well, yung Hamas kasi, yun yung pong binranded na o tinatakan na terorista diyan sa Palestine. At nakita nyo naman sa balita na nung October 7 ay pinasok ng grupong Hamas, ng mga teroristang Hamas, ang border ng Israel at kumuha po sila ng ilang mga sibilyan, nanira, pumatay ng gahasa, di umano, at may mga sanggol pa na pumatay. At nagpakawala din po ang Hamas ng mga missiles na kung saan ay direktang tinamaan po ang mga sibilyan sa Israel. At kagyat naman pong rumisponde ang Israel ng kahalintulad na puwersa. So, yung pong topic na yan ay bibigyan ko po ng sariling komento. Pero dito muna po tayo dito sa naganap na harassment ng China sa atin. So, maraming nagtatanong, maaari na bang masabi na doon na ang punta natin sa digmaan? Well, sa aking opinion, sa aking maliit na kaalaman patungkol po sa mga ganyan, ay karaniwan po yan talagang magre-resulta na sa hindi maiiwasang sigalot sa pagitan ng China sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Dahil nagkaroon na po ng lakas ng loob na banggain ng literal ang ating mga barko. At kung makikita po ninyo sa taas yung video, talagang pinakita po ng ating Coast Guard ang kanilang galing sa pagtitimpe, at hindi sila gumawa ng anumang hakbang. Pero ang kaibahan nga talaga nito ay naging agresibo na po ang China sa atin dahil nilagay na po nila sa peligro ang buhay ng ating mga Coast Guard at yung mga taong magsusupply ng pagkain sa BRP Sierra Madre. So,
maaari kong masabi na ito na po ang umpisa ng mas agresibo pang hakbangin na maaaring igalaw ng China dahil makikita naman ninyo, tayo pa ang sinisi ng mga tinamaan ng magaling na yan. At tayo daw ang nagpo-provoke ng karahasan sa kanilang teritoryo. Yung pong, ngayon po ay 10 dash line na po. So talagang pinangatawanan na po talaga nila na kanila po ang Ayungin Shoal. At wala pong pwedeng pumasok doon ng walang pahintulot mula sa kanilang gobyerno. Kung maaalala ninyo, hinarangan na rin po nila ng mga buwian. Pinuto lamang po ng ating mga Philippine Coast Guard yan, kaya nawala. So kinundin na rin, binatikos din tayo ng China ron. Pero ngayon, nag-file na po tayo ulit ng diplomatic protest. Kung hindi ako nagkakamali, halos maglilimandaan na po yatang protesta ang ating na-submit sa kung saan man pwedeng isubmit yung ganyang protesta na hindi naman sinasagot ng Chinese government. So, sa pangyayaring ito, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang sinusubok nila kung hanggang saan nila magagawa yung kanilang gusto. Nag-umpisa sa pagbangga. Hindi ko nakikita sa malayo o sa malapit, malamang sa malapit na hinaharap, na kapag nakakita po sila ng mga vessels, mga barko, lalong-lalo na po ng mga Pilipino, ng Pilipinas, baka dumating na po yung oras na paputukan na po nila ng armas, ng barel o ng missile ang ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard. So, ang tanong na dapat nating bitawan sa ating taong gobyerno, ano ang susunod ninyong hakbang gayong alam ninyo na sinusubok na tayo ng China? Hindi na maiiwasan ng digmaan sa South China Sea. At ang kagandahan lamang po nito siguro dahil tinutulungan tayo ng ating mga Western allies, ika nga. At hindi siguro tayo maaargabyado sa kagamitan sa ngayon dahil ipinoprovide na po sa atin ng Western countries ang mga kailangan natin. Bagamat pahiram yan, pero darating ang oras magiging atin din yun. Makakabili na tayo ng ating sarili. Pero, kapares po na sinabi ko, sinubok na po nila yung medyo agresibong hakbang. Nung una, paharang-harang lamang po. Parang nakikipagpatintero tayo. Ngayon, talagang sadyang binangga na nila. Kitang-kita naman sa video na talagang binangga nila. Pinalalabas pa nila na tayo ang bumangga sa kanila. Pero kitang-kita, sila ang bumangga sa atin. So, nag-umpisa na sa pagbangga. Naniniwala ako na ang pinakahuling hakbang niyan ay papuputukan na po tayo ng armas. Maramang siguro sa primero, warning shot. Pero sa susunod po niyan, talagang direktang papuputukan na po tayo. Ano ang gagawin ng ating gobyerno? Dapat siguruhin natin ang alyansa natin, lalong-lalo na sa US. Nag-umpisa na po ang gera sa Middle East, sa Europe, at napipintong mangyari dito sa Asia. So parang World War III na rin. So, kailangan maging bukas ang ating isip sa mga ganyang pangyayari. Hindi pwedeng pure diplomasya. Sinubukan na po natin ang diplomasya. Napakatagal na panahon natin sinusubok ang diplomasya. Siguro wala namang masama kung medyo tumulak tayo ng konti. Talagang ganon. Hindi tayo makakaiwas sa ganyan. Dahil kung iiwasan natin yan, yung sinabi ko kanina na nag-umpisa sa paharang-harang, ngayon, bangga. Talagang literal na binangga. Hindi ako pwedeng maniwala na hindi rin nila tayo kayang paputukan. Uunatin nila ang kanilang diskarte sa atin. Susubukan nila tayong i-provoke na magpaputok laban sa kanila. Kinakailangan makaisip ang ating Philippine Navy, ang ating Philippine Coast Guard ng mga diskarte na kung saan pwede tayong tumulak sa kanila nang hindi tayo nagpapaputok o hindi tayo ang nag-umpisang magpaputok sa kanila.
Maniwala kayo sa akin, hindi pa diyan natatapos yan. Dahil marami ng mga eksperto ang nagsasabi na napakalawak ng kayamanan ng mga natural resources diyan sa West Philippine Sea, sa South China Sea, diyan sa Ayungin Shoal, na dapat sana ay sa Pilipinas o ang mga Pilipino lamang ang dapat makinabang. Kinakamkam na po nila ang ating yaman. Nakatanga lamang po tayo dito at kung anong-anong kabulastugan ang ginagawa natin, lalong-lalo na dyan sa Kongreso at sa Senado. Aantayin pa po ba nating magaya yan dun sa SAP 44 na mapatay muna po sila bago tayo kumilos hanggang ngayon? Hindi pa po nasusolve yan kung sino ang dapat managot. Baka mangyari po yan sa ating Philippine Navy na bigla na lamang po silang papukan nang wala silang kalaban-laban. So babantayan po natin itong mga pangyayari na to at alam nyo naman, paborito ko lagi yan. Pagdating sa China, ako'y kumukulo ang dugo ko sa mga singkit na yan. So dito ko muna po iiwanan ng video na yan at sa susunod ko po mga video ay ibang paksa na naman po ang ating tatalakayin. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman pong lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.